Balik tayo sa choose your battle. Anong choose your battle? Ikaw ang pipili ng battle. Like, kunyari sa office, may nang-aasar sa'yo na hindi mo talaga, kahit ibang lahi, nang aasar sa'yo or nabubuli sa'yo, whatsoever. Nasa sa'yo kung papatulan mo siya, or may isa ka pang problema, na hindi naman problema, na ngayon sa family side, ganyan. So, pipiliin mo lang kung saan ka mag-exert ng more effort. Sa trabaho mo na wala namang sinabi, kundi ka tutsuran lang, or sa family mo na mas kailangan ng more oras na i-solve yung problema. So choose your ba? Hindi pwedeng parehas mo silang sabay na na nagko-consume ng energy mo. So mamimili ka lang, mauubos ka lang. Kung saan lang importante na pag-exercise mo, yun lang. So choose your ba? Lalo na kung sabay-sabay, diba? Lalo pag sabay-sabay. Kasi kunyari, may financial problem ka, may family problem ka, may office problem ka. Hindi pwedeng lahat yung problemahin mo ng May love life ka pa. kasi may mga bagay na hindi mo naman din control. Kayo may love life ka pa, hindi mo naman din control. So better yet, unahin mo lang yung dapat pag-exertan ng totoong effort. Ito nga, hindi ako nakahanap agad. After 1 month, alam mo kung sino pa rin ang tumulong sa akin makahanap ng work? Yung pinsan ko. Sila pa din. Kasi may parang, basta may kakilala siya na, niya pumunta ka dito. Tapos nag-interview ako, sinamahan niya ako. Sa Jumeirah yun. Tapos nagkaubusan pa kami ng null card ng laman. Nag-taxi kami pa uwi. Tapos after nung interview na yun, sabi sa akin, okay na, pasado na. Kakilala niya yung HR doon. Hindi naman, parang may nagtimbre lang sa kanya na May hiring. Sinamahan niya ako. Yun yung anong tawag nun? Yung bartender ka? Ay, barista. Barista ka? Oo, unang trabaho ko dito, Tim Hortons. Tim Hortons na yun. Tim Hortons. Nakailang shaya ka na agad. Ano? 4. Grabe, sobrang bait nung, alam mo yung, hindi mo siya talaga yung kapatid, pero mararamdaman mo yung tulong na hindi humihingi ng kapalit hanggang ngayon. Kasi na siya ngayon? Nandito pa rin sila. Yun nga pag nag-ano sila. Feeling ko siguro yung tatay mo, ang laki na nag-ambak ng sarili sa nila. Kaya siya na lang yung nagbalik. Di ba yung tatay mo na ano kami? May ganun sigurong factor, pero hindi talaga eh. Kasi, pero yung kami kasi nung sa Pilipinas, hindi naman kami magkaedad. Baka minsan din siyang natulungan. Hindi kami magkaedad Pay it forward. Or baka sobrang mabait lang talaga itong pinsan niya. Like, Oo. Gusto niya yung dami namin baka. Hindi. More. Hindi about letter A, letter B, letter C. Walang ibang tao mag-invest ng Matulungin money for talaga. you to come here. Yun nga, di ba? Hindi Matulungin matulungin talaga talaga siya. siya. Kasi, ito alam naman ng mga taga sa amin na maraming taga sa amin na kaibigan niya lang. Pero kung yung kanya pumunta dito. Ay, ugali niya talaga. Oo. Yun talaga siya. Tapos, kahit yung mga pinsan namin na iba na nakapunta dito, alos dumaan din sa kanya. I have a Tapos, question. Di ba na kumukuha siya? How about financial? I mean, financing sino? Binibigyan mo siya? meron ako pera, Parang pero away na. more on, Sa kanya, tas babayaran mo hindi, lang? ganito, may pera din naman, pero hindi naman ganun kalaki. Parang nagbibigay pa rin sila. Tapos, di ba pag bago ka dito, wala ka namang mga gamit. Si ate, yung girlfriend niya, si ate siya, may damit ako dito that time, may pagkapayatan pa rin yun. So may payat si ate. Kasha pa. Kaya nagkikita kayo lagi? Hindi lagi, pero ano naman sa communication. Chinelas, damit, bag, pang-interview. Wala sa kanila lahat galing. Galing. Oo. Saludo ako sa inyo. Kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanila na yung utang na loob ko sa kanila hanggang tatanawin ko. Hindi yun nababayaran ha. Pag yung utang na loob, hindi yan nababayaran. Minsan may mga picture kami na yung 5 years ago, 6 years ago, sinishare ko. Kasi, tas lagi kong talagang sinasabi na kung hindi dahil sa kanila talaga, wala. Parang, Tsaka guys, in fairness din kay Wayne, kasi alam niyo, kapag natutulungan ka kasi ng ibang tao, yung heart din ng una sa lahat yung heart ng giver, pangalawa yung heart ng receiver. Nakakatuwa ka kasi nga, hanggang ngayon, ilang taon na nakalipas, tinatanong mo pa rin siyang utang na loob sa kanila. Kasi guys, marami kasi dito sa Dubai na natutulungan talaga ng mga ibang tao. Nagtutulungan, magkakamala ng whatsoever. Pero alam nyo,
after nung taong yun umangat, nakakalimutan na nila kung sino yung tumulong Oo, sa sa kanila. kanila. Ang daming ganun. Tapos meron naman, yung tumutulong, tapos hindi Nahingi ng kapalit. mahingi ng kapalit or else, I mean, ang tawag dito, di ba may utang na loob yung isang Oo. tao sa'yo, tapos ikaw, Inano mo na. parang May by tamang word word. or something. Oo. Di ba? May ganun eh. Kaya ako, naman, Binabalik mo. para sa akin, yung utang na loob, yes, andyan lang yan. Pero it is not something, parang kagaya ko, lagi kong i-acknowledge sa sarili ko at sa Lord, na yung ate ko, kahit ganun ang pinagsamahan Oo, diba? namin, I am always be grateful and thankful sa buhay niya. Dahil siya yung, malaki siyang part ng pagkatao ko. Pero hindi ko siya laging sinasabi sa kanya. Oo. Hindi. Ako din naman. Pero May ganun sabi ko, naman. alam yun, Alam na siya. ina-acknowledge ko yun sa sarili ko, ina-acknowledge ko yun sa Lord, pero hindi sa kanya. Meron lang siguro 1 time, 2 times ko nasabi sa kanya. Kasi yung ate ko, feeling nun, parang ungrateful kami. Kasi may mga taong gusto nila na sinasabi. Sabi. Kung ano yung napipil mo, ganon. Kung ano yung napipil mo, sasabihin mo, ganon. Pero ako kasi hindi, ayoko kasing Hindi ka vocal. hindi din masyado. Pero ayoko lang yung parang lalaki yung ulo. Parang feeling ko kasi yung ate ko kasi, medyo ano kasi siya eh, yung sa amin magkakapatid siya yung pinakamatalino. Oo, alam mo yung siya yung nabiyayaan ng lahat talaga. Abilidad, Pero yung diskarte, talino. Siya talaga yung magaling sa amin. Pinahappy hour niya lang sa amin. Ah, di ba? Ano, Mas wide yung ano. Yun yung ginawa ko. Nami-misinterpret kasi siya ng mga tao na parang feeling na nagyayabang. Pero may iyayabang. Alam mo yung nagyayabang na may iyayabang. Marami ka nalalaman sa di ba? Kung ano yung gusto niya sabihin. May misinterpret na Pero, ano. nalaman mo na din, yung mga tamatulungan niya magbabalik tanaw. Kaya ako, Kaya ang tao, kasama na ko galing yan. Nag-ano yan, nagagakas ng boses. Pero malalaman yung mga taong nakapaligid na, ayun, wala na tulong mo sa akin, ang dami, ang laki na ang bago sa buhay mo. Malalas, lalo yung tao na yun, lalo ko siya nabiglo. Kasi kaya dadalasan mo eh. Alam mo na ano sa kulalo, hindi mo na kwento sa akin eh. Ano sa kulong sa taong tumulong sa'yo. Na hindi mo siya talagang malapit na, pinsan mo siya. Pero nag-invest siya ng effort, money, para Ay, sa'yo. hindi, ano, yung oras lang na gano'n niya katagal i-create yung message na sa akin na from the airport. appreciate mo. Oo. Tapos pagdating ko pa dito, pagdating ko sa Dubai, mahabang message ulit yan na pagdating mo dito, ganito yung gagawin mo. Pag-apply ka, ganito yung ganyan. Tapos, CV ko, siya yung gumawa. Email ko, siya yung gumawa. Tapos, ganito yung ano. Talagang, tapos, meron, parang minsan kasi, parang pag napagsabihan ka, di ba tayo, kasama yung loob mo. Tapos, parang ako nagtampo. Tapos, alam mo ang gagawin ni Kuya? Which is dapat hindi naman niya gagawin kasi bakit niya naman gagawin pero ginagawa niya na. Nakausapin niya ako. Sabi niya nga, alam mo yun, hindi ko to ginawa sa kapatid ko kasi may kapatid siya naka-English ko. Hindi ko to ginawa sa kapatid ko pero sa'yo ginawa ko, sabi niya. Sabi niya na papangaralan ka sa mga bagay-bagay. As in, magsisit down kami. Tapos ako iiyak na lang ako. Tapos, Christian ba yung kuya mo? Yung pinsan mo? Hindi. So, anak na siya ngayon. Ha? Meron na. Pamilya. Ano? Sila kinasal nung ano. Anita pa na sa Dubai. Oo, nandito pa rin sila sa Dubai. Ilang taon na siya ngayon? Si Kuya. Tanda na siya. May... Kasi plus 10 na eh, plus 10 years na eh. Oo. Pero yung itsura nilang mag-asawa, sasabihin mo, parang mas mukha pa akong matanda. Seryoso. Mga Arlene Gonzalez ko, Oo, hindi hindi ka ka matanda. matanda. Actually, pag nasa Dubai talaga, magbabata yung makaitsura ng mga tao. Pag umuwi ka ng Pinas, Wala kasing Oo. yes, wala kasing pollution. biglang tatanda. Nakakaganda ang ano. Hindi naman talaga, nakakabata kasi nasusustain mo yung gusto mo, nabibili mo, nakakain. Kasi nga, maganda. So yun, anong mato? Ano ba? Ginawa ka ni mama. Ayun, ginawa ko ni mama ko. Tapos andito na yung ate ko, andito na yung brother-in-law ko. Tapos yun. Tapos dati sila nakatira sa Satwa. Sa Satwa. Ayun sa Satwa, hello. Ano doon, di ba? Mga, tawag doon, mga bed space. Yun. Doon kami nag-start. Sa taas niya ako, di ba? Hello. Oo. Pare-pala tayo sa taas tayo nag-start. Ako din. Pero sa Pilipinas, nag-work na ako for 6 months ng trainee engineer. Kasi ano ko, ECE ako, electronics engineer. Wow! Sa Ronot. Ganda pala ng iyong ano din niya. Yun po. Tapos, Mathematics.
ayun. Tapos po, pagdating dito, yun nga, 3 months ang visa ko. So, yung 1 month, ginala talaga nila ako. Ganun yata, no? Ganun yata talaga. Pero alam mo, sa totoo lang ngayon ay before, na kung nararanasan natin yun, na inagagala pa tayo, na hindi pa tayo focus sa pag-apply for 1 month, binigay sa atin yung privilege na yun, na i-enjoy si Dubai. Kasi ngayon guys, yung mga pumupunta dito, hindi na nila ginagawa yun. Diretso Parang na. diretso sila sa pasa ng paper. So kung may kumuha sa inyo, tinutulungan kayo hanggang sa yun, makakuha kayo ng trabaho. Super grateful. Kasi lalo na sa akin, syempre, kayo nga na-amaze ako sa inyo kasi ate mo, pinsan mo, ako, mama ko. So parang given na Parang medyo ano yun malay, di ba, na ano. So yun. So, Pangalay po pa kayo? hindi po, pangalawa po. Yung ate ko po yung nandito na nakasama ni mama sa... Kaya lang po wala na sila dito ngayon. So si mama ko nasa Pilipinas na si ate ko nasa UK. Wow! Sabi yung ano niya, asawa niya, siya anak niya. Tapos kami po, yan, dito kami sa Dubai. So, una, may mga niran din ako mga interviews, ganyan. Tapos, syempre hindi naman lagi. Kasi kung umpisa talaga, pagsalang mo sa Dubai, ang a-applyan mo yung related sa trabaho mo. Or sa course mo pala, ganyan. Lagi ang makikita mo doon, kailangan ng GCC experience, 3 years. Kakarating ko lang. Paano kung magkakaroon ng experience? Nakaka-visit yung Yun ang ganyan. problema ko, friend. Hanggang sa, di ba kunyari, first, second week, 2 weeks, first 2 weeks, yun yung apply mo. Tapos biglang palitan ko, admin naman. Palitan ko, ito naman. Basta anything office, parang gano'n. Tapos hanggang sa like full second month, wala pa rin ako nakukuha ng trabaho. So ngayon, ang ginawa ni mama, kinausap niya yung friend niya na receptionist na, kinausap siya ng friend niyang may-ari ng salon. Tapos sabi sa kanya, may trabaho na ba yung anak mo, blah blah blah, kuhanin namin siya sa salon, receptionist. Tapos ang sahod nun 4,500. Okay? Last Ngayon, year yun. may isa akong offer na 2016. Kasi sabi ng mama ko dati, pag nakakuha ka ng 3,500 na sahod, malaki na yun. Parang gano'n. So pwede ka na mag-start. Kasi single ka, wala kang susuportahan na kahit ano. So, petas may isa akong interview na nakuha din ako. That is freight forwarding. Okay? That is 3,500 starting. So, 3,500 and 4,500. For 2014, 2016. 2016. Pero Laki mataas na yun. yun, ah. Yeah, customer service, eto na. So ngayon, pinapili ako ng mama ko, tapos kinuusap ko ng papa ko sa Pilipinas. Ano pipiliin mo, te? Sabi ko, dun ako sa 3,500 na customer service. Bakit? I mean, kasi parang ako naman feeling ko kasi mas mag-grow ako dun sa freight forwarding kaysa dun sa isa. Kahit na ang laki ng sahod niya talaga, guys. Kasi with my background na bachelor niya, parang mas gusto ko mag-explore sa office kaysa dun sa mga salon business whatsoever. So yun, kaya pinili ko siya yung 3,500 and up until now, dun pa rin ako nagtatrabaho sa same boss, sa same From 2016, company. ano ka na ngayon? Until now.